tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oo, kasaman ko nga sa trabaho si Angie. Siya nga yung sinasabi ko sa'yo na sinasamahan ko. Ang ganda niya. Maganda nga si Angie pero mas maganda ka doon. Sigurado ka ba na magkatrabaho lamang kayo ni Angie? Oo naman, Magkalapit ba kayong dalawa? magkalapi. Anong ibig mong sabihin? Ganito yun. Totoong magkatrabaho kaming dalawa pero magkalayo naman ang inuupuan. Naroon siya sa dulo. Ako naman nasa counter dahil ako ang nagre-release ng mga sedula. Bakit niya sinabing magkalapit kayong dalawa? Sinabi niya yun. Oo. Maliwanag ang sinabi sa akin na magkalapit daw kayong dalawa. Siguro ang tinutukoy niyang magkalapit kaming dalawa dahil magkaibigan nga kami. Sigurado ka bang magkaibigan lamang kayong dalawa? Oo naman, ano ka ba? Kakasal na nga tayo kung ano-ano pang iniisip mo. Ang mabuti pa, uuwi na ako para makapagpahinga ka na rin. Kita mo? Ngayon nga lang tayo magkakakwentuhan. Aalis ka na agad. Kasi nga malalim na ang gabi. Iniisip ko yung bata na sa sinapupunan mo. Ito bang bata ang nasa sinapupunan ko? Ang iniisip mo o si Angie? Elsa, ano ka ba naman? Ikakasal na nga tayo. Nakikipagkwentuhan ka pa sa ibang babae? Tapos ngayon, nagmamadali ka pang uuwi? Okay. Kung gusto mo, dito ako matutulog. Pero kailangan magkatabit na tayo sa kama. Huwag mo ngang ilayo ang paksa. Elsa, ikakasal na tayo, okay? Iyong iyo ako. Wala kang dapat alalahanin dahil ikaw lang mahal ko. Benjo, kumusta ang buhay may asawa? Okay lang naman. Masaya, lalo na malapit ng panganganak ng asawa ko. O nga pala, no? Siya pala, magpapabinyag ang kuya ko. Gusto ka raw kuning ninong. Ang kuya mo? Bakit? May asawa na bang kuya mo? Meron na. At hindi lang asawa, meron siya. Kundi anak pa at ikaw raw ang gustong kuning ninong. Biruin mo. Ikaw palang partner ko sa binyagang ito. Hindi kasi makakarating yung isang ninang, kaya ako ang pinag-proxy. Ikaw yatang pinakamagandang ninang ng pamangkin mo. Sus, nambola ka pa dyan. Totoo ang sinasabi ko. Ang ganda-ganda mo. At mapalad ang magiging nobyo mo. Wala pa akong nobyo. Ano? Sa ganda mong yan wala ka pa rin nobyo? Para yatang imposible Hindi ako naniniwala. Kung may nobyo na ako, bakit wala akong kapareha ngayon? Bakit ikaw ang kapareha ko? Hindi mo siguro inimbita. Kung may nobyo ako, di siya sana ang kausap ko at hindi ikaw. Bulag yata ang mga kalalakihan dito sa inyo at hindi napapansin ang ganda mo. Bakit ikaw? Ha? Ikaw nga ang kasama ko sa trabaho. Hindi nakikita ang ganda ko. Ang ibang tao pa kaya na hindi ko makakasama madalas ang makapansin sa ganda kong to? Kasi nga bulag ang mga kabinataan dito sa inyo at hindi nakikita ang kagandahan mo. Kung ganon, bulag ka. Ha?
Angie, ang ganda-ganda mo. Mababaliw ako sa kagandahan mo. Medyo, Ibang klase kang babae. Angie, medyo, oh. iyo ako ngayon. Angie. Oo, medyo, Angie. Angie. medyo. Oh, aray. Pwede bang pumasok? Oo naman. Ano ka ba? Lagi ka namang welcome dito sa bahay ko eh. Di ka, pasok ka. O ka. Salamat. Oh, anong mga atin? Nagulat naman ako sa'yo. Ano bang gusto mong inumin natin, pare? Beer? Wag na pare. Gusto ko lang magpalipas ng oras. Ha? Teka. May problema ka ba? Kasi dati, nagmamadali kang umuwi sa inyo. Tapos ngayon, magpapalipas ka ng oras dito sa bahay. May problema ka, no? Hindi ako makatingin ng diretso kay Elsa eh. Anong ibig mong sabihin? Kararating ko lamang ngayon galing sa bahay ni Angie at may namagitan sa aming dalawa. Ano? Oo pare, nahihiya ko sa sarili ko. Sisisihin kong sarili ko pero nangyari na eh. Pare, mabuti na lang at kahit paano nakonsensya ka. Kaya diyan ka magsimula sa konsensya mo. Huwag mo nang ulitin yan. Hayaan mo. At hindi makakarating kay Elsa ito. Ang mabuti pa siguro umuwi ka na muna. Ha? At kumilos ka na parang walang nangyari. Para hindi ka mahalata ni Elsa. Oh, masyado ka yatang tahimik ngayon. Ni hindi mo ako tinitingnan. May problema ba? Angie, nagtitinginan tayo ng mga kasamahan natin. Ayan mo nga sila. Inggit lang mga yan. Dahil ako ang nakasilo sa'yo. Angie, Magkita tayo mamaya sa dating tipanan ha. Hihintayin kita doon mamayang gabi. Sweetheart, ano ba? Pagod ako. miss na kasi kita, sweetheart eh. Pagod nga ako. Alam mo namang pagod ako sa trabaho ko. At isa pa, tignan mo nga yung sarili mo. Ang laki-laki na ng tiyan mo. Ito naman, para nilalambing ka lang eh. Pagod nga ako. Matulog na nga tayo at pareho pa tayong magising maaga bukas. Kaya matulog ka na rin. Hindi mo rin iniiwasan si Angie, no? Patuloy pa rin kayong may relasyong dalawa, no? Paano naman kasi? Lapit ng lapit sa akin. Tingnan mo kasi. Kausapin mo, sabihin mo. Pagtapat mo sa kanya, may asawa ka na.
Dapat ko bang sabihin yun sa kanya alam naman niyang may asawa na ako. Ay, nako. Ang ibig kong sabihin, magipagkalas ka na kay Angie para wala ng problema. Ilang beses ko nang sinasabi yan sa kanya sa tuwing magkasama kami. Sinasabi ko yan dahil mahal ko si Elsa, pero wala niyayakap ako at yun nga, hanggang paulit-ulit na nangyayari yun. Ano kaya kung umalis ka na ng trabaho mo? Ano? Nahihibang ka na ba? At paano kami ng asawa ko? Nangat, kabuanan na niya tapos aalis ako ng trabaho. Anong klaseng payo yan, pare? Ang ibig ko lang naman sabihin sa'yo, pare, lumipat ka ng pagkatrabahuan mo. Doon sa lugar na maalalayo ka kay Angie para makaiwas ka. Ano? Ano, kung gusto mo, doon ka na sa office ni Mayor. Alam mo, campaigner ni Mayor Sitay. Baka, pwede ka ron. May bakante daw dun Ba't pa ako alis sa trabaho ko gamay na gamay ko ng trabaho ko tapos magpapalipat ako. Ba kung pakikisama na naman yun, pare? Mangangapa na naman ako. Ano ka ba? Sandali lang naman yan, pare. Yung paglilipat mo ng lugar. Para naman sa pamilya mo yan Para hindi masira yung pamilya mo. Masisirang pamilya ko kung sasabihin mo sa asawa ko ang lihim ko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Huwag ka munang pumunta sa grocery. Dito ka muna sa bahay. Ano? Hindi pwedeng hindi ako pupunta ng grocery. Sinong magkakaha dun? May trabador ka namang pinagkakatiwalaan mo, hindi ba? Hindi siya muna ang paggawakin mo ng kaha. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Katiwala mo siya, hindi ba? Pinagtitiwalaan ko siya sa ibang bagay. Pero pagdating sa pera, ay wala akong pinagtitiwalaan. Sweetheart, hindi naman pwedeng hindi mo ipagkatiwala ang pera. Katiwala mo nga siya, hindi ba? Para ano pa't naging katiwala mo siya kung hindi mo rin para may pagkakatiwala sa kanyang pera? Pera nga Ibang usapan pag pera na ang sangkot dahil maraming nasisilaw sa pera. Paano yan? Pag manganganak ka na. Ayan na nga't, malapit na ang kabuanan mo. O, di papasar ako. Ano? Oo. Isasara ko ang grocery pansamantala. Ilang araw lang naman ako sa ospital kaysa manakawan ako. Ano bang klaseng katwiran yan? Nagnegosyo ka pa kung gano'n? Kung ipapasara mo? Huwag lamang isara ng ilang araw. Pasara mo na lang ng tuluyan. Benjo? Hindi ba? Yaman rin lang na wala kang pinagtitiwalaan sa mga trabador mo. Ipasara mo na lang ang grocery mo. Gabi na anak. Hindi ka pa ba uuwi sa bahay niyo? Bakit? Hindi ko na ho ba bahay ang bahay na ito? Anak naman, ano ba namang rason yan? Siyempre ang ibig kong sabihin, doon sa bahay ng biyanan mo kung saan nandoon ang asawa mo. Ayoko pong umuwi sa bahay, inay. At bakit? Nag-away ba kayo ni Elsa? Ewan ko ba sa babaeng yun? Itong mga nakarang araw hindi lamang siya silosa, bugnutin pa. Anak, intindihin mo lamang yung asawa mo kasi buntis yun. Basta, dito muna ako sa bahay matutulog. Teka, alam ba ni Elsa na nandito ka ngayon? Hindi, inay. Ay naku anak, pag-aalala yung asawa mo sa'yo. Buntis pa naman. Masama sa buntis ang sobrang pag-alala. Hayaanin niyo siya.
Ay, naku anak, Walang kapasya-pasensya eh. ikaw na yata ang nawawalan ng pasensya sa asawa mo eh. Alam mo anak, ang buhay may Pwede mo asawa. ba, inay? Huwag yun na akong sermonan. Ayokong umuwi sa bahay para maiwasan ko ang pagdadagdag niya. Eh, pati pa rin pala kayo magdadagdag sa akin. Nabibingin na ako sa inyo. Oh, sagutin mo yung cellphone mo. Baka ang asawa mo na yan. Hayaan niyo siya. Anong hayaan? Hindi ko hahayaan na magkasira kayong dalawa. Kaya umuwi ka sa inyo. Sige na! Inay, wala pa rin ho ba si Benjo? Wala pa rin, anak. Bakit ba? At saka, bakit nakangiwi ang bibig mo? Inay, manganganak na yata ko. Masakit na ho ang tiyan ko eh. Ay, nako, teka. Tatawagin ko ang kapatid mo at dadalhin ka namin sa ospital Inay, ngayon din. bilisan ninyo. Manganganak na ho ako. Ay, anak. Lalaki ang baby mo. Si Benjo ho, naririto na ho ba siya sa ospital? Wala pa eh. Tinatawagan ko nga rin siya pero nagri-ring lang ang cellphone. Baka nakatulog na yon. Ibig niyong sabihin, ay umuwi rin siya sa bahay kagabi? Ewan ko. Ako nga ang nagdala sa'yo dito sa hospital. At teka lang, tatawagan ko siya uli. Ano ba kasi ang asawa mong yan? Manganganak ka na nga eh, kung saan pa pumupunta. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Oh, Benjo, naligaw ka yata. Oh, hindi mo ba ako papapasukin? Halika, pumasok ka sa ating munting paraiso. Halika. Nasasabik na ako sa iyo ng sobra. Mabuti pa, halika sa kwarto. Baka may biglang pumasok dito sa bahay. Maiistorbo pa tayo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Anong buhay ang naghihintay kay Benjo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdan, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio,
Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang